Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako sa Ezekiel ulit. Ezekiel 5:12. Hahatiin ko kayo sa tatlo. Ang unang bahagi ay papatiin ko sa salot at sa matinding taggutom. Ang ikalaway sa pamamagitan ng tabak. Ang ikatlo'y ikakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong uusigin. Diretso ako sa pababa. Ibubuhos ko sa inyo ang aking galit hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibugho. Gagawin ko kayong isang puok ng lagim at katatawanan ng lahat ng bansa sa paligid ng lahat ng makakita sa inyo. Mabibilad kayo sa kahihiyan at lilibakin. Magsisilbi kayong babala sa mga bansa sa inyong paligid sa sandaling ipataw ko sa inyo ang mabigat na parusa, bunga ng matinding puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mangyayari ito sa sandaling padalhan ko kayo ng matinding taggutom at iba't ibang kahirapan. Padadalhan ko kayo ng salot at mababangis na hayop na siyang lalapa sa inyong mga anak. Magkakamatay kayo at patuloy kong uusigin. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Hatiin tayo sa tatlo. Amen po. Hatiin ko kayo sa tatlo. Bahagi patayin ko sa salot at matinding taggutom. Matinding taggutom. Hindi pa kayo natatakot doon? Matinding taggutom. Lalo na sa panahon ngayon, sobra na yung teknolohiya, Pinapahalaga natin yung mga teknolohiya na walang kabuluhan. Lalo na dito sa amin, may nabalitaan na magtayo daw sila ng Fox Silica. Sana ipag-isipan nila ang kahinatnan niyan sa darating. Dahil kumakain daw yan ng maraming tubig. Paano na lang pag dumating yung tag-init? Saan kukuha ng tubig? Mamaya malason na kami sa tubig. O kaya mauuhaw na kami sa tubig dahil wala ng tubig. Meron ng nakikisalo sa tubig na hindi naman mga tao, kundi mga gawa rin ng tao. Sila ang makikinabang ngayon. Kaya dadating talaga ang tagutom dahil tagutom at mga tagtuyot. Kasi nga dahil doon sa itatayo nilang ang supply ng tubig sa katagalan masasaid na ang buong lupain. Mawawalan na tayong tubig. Yung mga halaman, mga tanim, mga hayop mauuhaw na ng gusto sa darating na panahon at darating nga yung tagutom. Darating yung salot sa atin kung atin yung paiiralin. Pag-isipan natin ng malalim ng maigi ang mga yan sa darating na panahon dahil pag hindi, dadating talaga yung tagutom sa atin. Tagutom, mga salot. Pati yung mga hayop, wala na silang makain, wala na silang hindi na sila mabubuhay, nagkandamatay na, mga pananim, nagkandamatay. Wala na kasi silang na tubig. Mag-aantay na lang sa tag-ulan. Kung hindi tayo biyayaan ng tag-ulan, wala. Masasaid tayong lahat, mamamatay tayo sa uhaw, sa tubig. Uhaw sa laman, uhaw sa maraming klase, version ng uhaw. Uhaw sa pagmamahal, uhaw sa laman, uhaw sa mismong inuming tubig. Mauuhaw talaga tayo, pati ang mga halaman, mga pananim natin, matutuyuan. Dahil yung itatayo pala nila, kumakain ng maraming milya-milyang tubig. Kahit mag-produce sila ng artificial na tubig, o kaya ang dagat, gawin nilang tubig, ang dagat naman ang mapipinsala. O darating talaga ang panahon na tagutom. Dahil mas binibigyan natin ng halaga ang mga walang kabuluhan sa Panginoon. Diba? Tatakbo tayo sa may kabuluhan, may kahinatnan, hindi sa walang kahinatnan. Yun dapat ang ating itatakbo, hindi yung walang kabuluhan sa Panginoon. Walang kabuluhan sa tao.
Tayong lahat nangangailangan ng mga binigay sa atin ng Panginoon. Sinuplayan na tayo ng Panginoon ng mga natural na mga resources, pero anong gagawin natin? Aabusuhin. Diyak talaga dadating yung panahong tagtuyot, taggutom. Saan sila kukuha ng resources sa tubig? Sa dagat. Timplahan nila. Gawin nilang natural para masupply doon sa kanilang itatayong, ano ba yung itatayo nila? Babylonia daw, tawag doon. Turi ni Babel. Para magawa sila ng Diyos-Diyusan. Kung sino yung pinakamatalino. Ang Panginoon lang naman ang pinakamatalino sa lahat. Sa Kanya, walang makakaabot sa Kanyang katalinuhan. Ang Panginoon lang. Kaya ang Panginoon mapupuot talaga sa atin. Dahil pinagpahalagahan natin yung mga walang kabuluhan na mga bagay. Para lang mapuno ang ating mga bulsa. O mapuno ang ating maging hayahay ang inyong pamumuhay. Paano ang iba? Paano ang mahihirap? May awa pa ba kayong sa inyong mga puso? May awa pa ba kayo sa inyong kapwa? Kung yan ang pairalin nyo, nasa sa inyo na yan. Dahil siguradong tiyak na tiyak dadating ang tagtuyot, taggutom. Dahil nga sa masaid ang lahat dahil sa mga ganyang proyektong itatayo ninyo. Sino ba naman ang makinabang yan? Kayo lang naman. Hindi naman ang mga malilit na tao, hindi naman ang mga ano. Bakit nyo pairalin yan? Ay, nasa sa inyo pa rin ang pagdidesisyon. Dapat pag-isipan nyo ng mabuti kung ito'y may mabuting kahinatnan sa lahat ng tao. O mag-produce lang kayo para magkaroon kayo ng pinakamatalinong tao. Ay ang matalino na, tandaan natin, ang pinakamatalinong nagdika sa atin, yun ang pinakamatalino. Walang makakatalo doon. Walang makakatalo. O paghatiin tayo sa ano, tapos ang Panginoon naninibugo na dahil sa sobrang niyang galit, dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Pinapairal natin yung nag-react siya, katigasan ng ating mga ulo dahil mas gusto nating pairalin yung mga gusto natin, yung mga gusto ng ating mga budhi, yung mga walang kabuluhan. Binibigyan na tayo ng mga warning, hindi pa ba kayo mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa mga buhay ng mga bakal at mga metal na klaseng yan. Wala namang kabuluhan yan. Walang mabuting idudulot yan sa Panginoon at sa taong bayan. Teknolohiya lang ang inyong kailangan. Paano yung iba? Pag-isipan ng mabuti bago kayo magtanggap ng mga ganyan dahil tiyak na tiyak kung sino man yung mga bansang may ganoong mga proyekto, kawawa ang kanyang mga nasasakupan dahil dadating talaga yung masasaid tayong lahat sa uhaw, sa natural na resources dahil yun ang tinayo Hindi na lang siya nagtayo ng mga natural na makukuhanan at makakain ng mga tao. Yun dapat ang ipoproduce natin para hindi pagdating yung mga tagutom meron tayong pagkukuhanan. Yung iba pag sobra-sobra na yung mga resources nating pinag-anuan i-donate sa ibang bansa para hindi masayang. Gumawa kayo ng mga sasakyang mabilis makarating doon sa ibang bansa para makatulong. Yung hindi yung gagawin yung mga mga proyektong walang kabuluhan, gumastos kayo ng napakala milyon-milyon tapos pakawalan nyo lang sa kawalan. Sayang yung pinakawalan nyo na pera para lang doon ginastos nyo. Gumawa na lang kayo ng sasakyang yung lumipad na mabilis makarating doon sa bansa. Tapos babalik. Hindi nakatulong ka pa. Ganun na lang gawin ninyo kaysa maggawa kayo ng mga teknolohiyang walang kabuluhan. Nag-react tuloy yung Holy Spirit ko. Oo nga, dapat yung mga proyektong mga nakakatulong
Gusto nyo ba yung tagutom dadating sa atin? Gusto nyo ba yung tagtuyot dadating sa atin? Yung dalawang yan, kombinasyon yan eh. Tagutom at tagtuyot. Pag dumating ang tagtuyot, magugutom tiyak talaga tayo kasi walang mabubuhay na mga ano dahil walang supply ng tubig. Walang ano eh. Ay inaagaw ng teknolohiya. Yung tinatayo nilang teknolohiya, pangpayaman kuno. Oh. Pangpayaman sa bansa, pangpayaman sa inyong mga bulsa. Pag-isipan nyo po ng mabuti para sa pangkalahatan dahil tiyak naman mangyayari ang mga ito pag hindi kayo nag-iisip ng gusto sa mga darating, sa mga darating, sa mga darating. Marami namang paraan gamitin ang teknolohiya sa tamang paraan. Sa may kahihinatnan at makinabang ang lahat ng tao. Pwede yung ganun. Hindi yung magtayo ng mga ganyan kalaon-launan. Anong mangyayari sa atin? Sino yung bansang may mga ganoong proyekto? At tsak yun, dadating ang panahon. Ang tagutom at ang tagtuyot dadating. Kasi inaagawan. Minsan nga lang naman tayo pibigyan ng tag-ulan. Minsan lang tayo. Meron talagang ganon. Yung iba nga, wala silang supply ng tubig. Nung naglaon-laon, nagtiyaga. Iba pa naman yung mga pananim na iba dito. Kung hindi ka nagtsatsaga ng ilang taon, hindi pa yan siya magbibigay sa iyo ng bunga, 'di ba? Hindi pa yan magbibigay sa iyo ng kasaganaan. Magtiyaga ka ng ilang taon, may ganung mga pananim. Meron namang pananim na mabilisan lang, 3 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Meron ding hayop na ganon. Pag nawalan tayo ng supply, paano na? Ang mga maliliit hindi kayang mag-produce ng mga galing sa dagat tapos gawin mong tabang. Mahirap dahil malayo na nga naman ang dagat ngayon. Pwede. Ang dagat naman ang mapipinsala. O di wala na tayong mga isda. Wala na. Baka ang kakainin natin ang ating mga sariling kamag-anak na. Dadating talaga yon. Pag-isip-isipan natin ng mabuti yan. Sa ngayon, hindi pa nga yan dadating. Sa kalaunan, dadating talaga yan. Sana lang pag-isipan nyo ng mabuti. Kung sinasayang nyo yung mga kaperahan nyo sa mga walang kabuluhan, pag-isipan nyo naman ng mabuti para hindi tayo madamay sa pare-pareha tayong parurusahan ng Panginoon. Pera lang sa mga maliligtas. Hindi pa natin tiyak dahil sa darating na panahon, pwede pa tayong magkasala. Kahit ako. Sino man sa atin. Pwede pa tayong magkasala. Kaya manatili tayong mananangan sa Panginoon. Kailangan natin. Gusto nyo bang mangyari to? Mga nakasulat dito. Tagtuyot. Taggutom. Tapos yung iba ipapakalat. Yung iba papatayin sa tabak. Ipapakalat sa iba't ibang sulok ng mundo. Di ba? Hati-hatiin tayo ng Panginoon. Iba-iba ang kapinsala ang ipaparating niya dahil sa paninibugo niya sa katigasan ng ating mga ulo. Kaya siya naninibugo. Marami ring aspeto yung paninibugo, di ba? Sa tao. Selos. Selos. Dahil mayroon siyang kabit. Kulasisi, anong tawag dyan? Nagselos. Yung mga magkapatid. Dahil yung isa ay, favorite o Pero lang kung may mga rason kayong magaganda. Diba? May mga ganun naman eh. Yung mga magkakapatid, nagsiselos dahil sa Meron namang nagsiselos, mga politiko. Kaya ang iba nga, pinapapatay nila. Yung mga ganun. Para hindi manalo. Mga ganyan ang paninibugo. Iba-ibang klaseng paninibugo. Kumukulo-kulo na yung mga para silang mga pinagsama-samang mga karne galing sa kasamaan. Nagsama-sama. Yun. Yung panibugho nila. Kumulo ng kumulo. At gagatungan pa. Ayan. Pag ginatungan na at sasabog na. Diba?
nakikagawa na siya ngayon ng hindi mabuti sa kanyang kapwa. Kaya magpigil. Ang pagpipigil natin sa ating sarili sa iba-ibang mga aspeto, iba-ibang mga bagay, iba-ibang paraan, kailangan nating pairalin yan sa ating mga buhay-buhay. Dahil kung hindi, dadating na naman ang puot ng Panginoon sa atin. Hindi nga naman agad-agad. Kaya tandaan natin ang gumawa. Kung anong ginawa mo, ikaw lang mismo ang mananagot. Kung may ginawa ka sa bayan mo, nagtakil ka sa bayan mo, bininta mo yung bayan mo sa ibang dayuhan, ikaw ang mananagot niyan balang araw. Hindi nga naman agad-agad. Meron pa naman ditong pinatay ang pinuno. Pamagat pa lang nun. Pinatay ang pinuno ng Israel o ng Jerusalem o nung ano man yung pamagat nun. Nakasulat yun dito. At sino man yung pinunong nagtaksil sa kanyang bayan, ay tiyak yun. Lulusubin siya ng kanyang mga nasasakupan. Dahil nagdesisyon siya ng sarili niyang hindi siya nagpapaalam sa mga taong bayan. At pagbulay-bulayan natin bago tayo magdesisyon sa pangkalahatan dahil hindi naman ewan ko, kung makikinabang tayo, mabuti kung libre yan, hindi naman. Ito tayo biniyayaan ng Panginoon ng libreng lahat-lahat ng resources. Tayo na lang ang nagpapalago. Pinalago nga yung iba. Iba naman ang budhi ng iba. Iba-iba. Dahil gusto niya umangat, sumikat. O diba? Mawawala ang lahat ng kasikatan ng bawat mga sikat na. Mawawala yun. Buburahin niya ang Panginoon lahat yun. Pati yung mga mangkukulam, mga gumagawa ng kasamaan, yung gumagawa ng mga ritual, binubura na nga yan ng Panginoon lahat sinusuyod na yan ng Panginoon lahat, lalo na pag may ginagawa ka sa kapwa mo, tapos nalaman niya, ginanyan mo siya, ay babalik at babalik sa iyo ang mga ginagawa mo. Yun nga ang prinsipyo ng Panginoon. Kung anong ginawa mo, yun din ang babalik sa iyo. Gumawa ka ng kasamaan sa kapwa mo. Halimbawa, ginawan mo siya ng pangkukulam, o di, babalik sa iyo. Ang Panginoon na mismo ang magbabalik sa iyo niyan. Kaya matakot tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon pag nagbigay ng kaparusahan, tiyak na tiyak. Ayan, nag-react siya tiyak na tiyak talaga. Kaya sana pag-isipan natin ng mabuti bago tayo magdesisyon para sa pangkalahatan. Dahil kung ayaw nating mangyari ang mga nakasulat dito, pwede nating pigilan. Pwede nating baguhin ang ating kasaysayan. Sumunod tayo sa Panginoon. Nag-react siya doon. Pwede nating pigilan. Kasi nasa sa atin lang naman talaga yung pagdidesisyon. Pag sumunod tayo sa Panginoon, sa tama, sa katuwirang landas, hindi tayo parurusahan ng Panginoon. Hindi niya tayo padadala ng salot. Kaya tayo pinapadala ng salot para gisingin tayo sa mga naging desisyon nating mali. Binibigyan niya tayo ng chance para magbago. Baguhin natin ang ating mga pamumuhay, ang ating mga, kung tayo'y tao, kung may pamilya o ano man, baguhin natin. Kung meron na tayong nagawang hindi tama at patuloy pa rin at paulit-ulit, baguhin natin ang sistema ng ating pagkatao. Dahil ayaw ng Panginoon ng ang dami niyang binigay sa atin na mga aral, mga babala. Lagi niya nga binibigay sa akin yung mga babala na pag binasa ko kasi yung tiyak nangyayari ng gusto. Yung lang sa Colombia, yung lindol, binigyan niya ako noon ng hindi naman ako trahedya. Kasama yun nung pinakita sa akin na yung may nakahigang babae tapos may nakapalibot na nagdadasal.
saka yung pag-ibig. Kasama yun eh. Biglang nag-flashback yung trahedya. Ay, naku po, ito yung binigay sa akin. Tapos, bago yun nangyari, ano na naman ako, yung nagsishake. Sabi ko, Panginoon, ano, huwag nyo na po ituloy. Eh, wala man akong magagawa dahil ang Panginoon mismo ang ano niyan. Ang mag-ano, ang magpapatupad, hindi naman ako. Kaya lagi tayong manalangin na huwag mangyari ang mga ganyan. Dahil pag nangyari yan, darating talaga yung mga salot na ipapamahagi ng Panginoon sa atin. Kung gusto natin yun, ay tuloy kayo sa gusto nyo. Kung gusto nating mamuhay ng tahimik, mamuhay ng may kapayapaan, mamuhay ng maayos, huwag nating haluan ng mga walang kabuluhan na hindi naman itinuturo ng Panginoon. Gamitin natin sa tama ang mga teknolohiya. Ang lawak-lawak pa ng ating ano, maraming ang mga lupaing malawak pa, maluluwag pa, tapos doon nyo i-put up yung mga ano nyo, magtayo kayo doon ng, ano ba yan? Torre ni Babel, Torre na, ano ba? Anong tawag doon? Sabi nila, pag-isipan po natin ng mabuti kasi sa malaot madali, ang sabi nila, darating talaga, tiyak na dadating yung tagutom kung matutuloy yun. Mag-isip-isip tayo ng mabuti kung ano ang magiging kahinatnan sa mga mamamayan natin sa darating. Tapos ka na nga, pinatapos mo na yun, in-approve mo na, tapos andun na tuloy-tuloy, tapos biglang magtiwangwang, biglang huminto, katulad ng mga pinapatayo nilang biglang huminto. Di nasayang naman yung mga kaperahan, nasayang yung pinupundar doon, ginastos doon. Sana pinatayo na lang nila doon sa mga taong walang kaya pinamimigay. Ang laki ng sinasayang kasi nga pera naman nila yun, di ba? Sabi nga nila, anong pakialam mo? Ito yung mga nakasulat dito, basahin nyo to. Ito yung mga katuruan ng Panginoon at pagbulay-bulayan natin kung ayaw nating dumating yung mga ganitong taggutom at tagtuyot at tatlong bahagi, gagawin tayong tatlong bahagi ng Panginoon, hati-hatiin tayo sa tatlong bahagi. Papalapa tayo sa mga hayop. Gusto nyo ba yun? Dahil mga hayop, uhaw na, wala nang makakain. Pupunta na nga yan sa syudad. Pupunta na, nandoon sila sa mga maghanap ngayon sila ng makakain. Hindi, sinong kakainin yan? Wala na silang makain, wala na silang wala na silang na tubig dahil tuyong-tuyo na. Hindi, magkahanap na yan ngayon ng makakain. Hindi. Sana kung kayo ang unahin. Kayo ang unahin kainin. Huwag naman po. Huwag nating pag-isip-isipan natin ang lahat bago tayo magsayang ng mga resources na wala namang kabuluhan. Ang mga buhay na tao ang ating bigyan ng pagpapahalaga, hindi yung mga ganyan walang kabuluhan. Malaot sa madali, wala rin namang mararating yan eh. Pag huminto yan, walang titigil o kakalawangin. Gabundok na naman na basura, gabundok na naman na kakalat yan sa buong lupain pag tumigil. Mga kalawang kakalat, ang mga bakterya nun kakalat, di makakaroon nga tayo ng salot. Dadating nga yung mga salot, mga sakit dahil sa mga yan, dahil meron din yung mga nakahalong mga chemical na hindi ayon sa ating mga kapanahunan, hindi ayon sa mga tawag dito, kasi may mga talagang may mga hinahalo yan sila dyang mga
mga chemical na ano sa atin. Pagka kumalat yan, anong mangyayari sa atin? Yun nga, mga plastic. Tingnan mo yung aming bansa. Lumutang sa gabundok na basura. Naging lawa ng basura na puro plastic at ano-ano pa. Di ba? Sana may mag-recycle ng mga plastic. Gawin nilang mga bangka. Gawin nilang, pag-isip sila kung anong gusto nilang gawin doon. Mga bagay na mapakinabangan ng mga tao. Pulutin nila yung mga plastic. Ang dami-dami plastic. Sa susunod niyan, darating na siguro tag-ulan. Baka dumoble pa o mahigit pa ang makuha nilang ganun. Ang dami-dami nga naman, mga lata, mga plastic, mga bakal, bukod sa mga natural, mga kahoy. Kaya yan, pwede mo naman yung patuyuin, gawin mong panggatong. Pwede mo rin siyang gagawing uling. May ang plastic. Sana may mag-recycle niyan. Napakadami. Malalason talaga ang mga tao pagdating ng panahon. Dahil sa mga ganyang hindi naman yung tinuro ng Panginoon sa atin. Ang tinuro niya sa atin puro mga natural na bagay. Mga natural na mga resources, di ba? Binigay sa atin ng Panginoon. Tapos nga, nag-evolve dahil nga sa katalinuhan ng mga tao. Tumalino sila dahil sa ganyang mga walang kabuluhang kahinatnan sa Panginoon. Tumakbo tayo sa may may katuturan. Doon tayo tatakbo. Hindi sa walang katuturan. Doon tayo sa may katuturan at pakinabangan ng bawat buhay na tao. Dahil kung wala, tayong lahat ang makalasap ng lahat ng pait na yan sa dating ng panahon. Tayong lahat makakalasap ng mga kapaitan na tayo rin ang gumagawa. Saan ba yan patutungo? Sa atin din, di ba? Sa atin lahat yan napupunta. Yun, kakalat. Ngayon pa lang, nakikita nyo na. Palulutangin lahat yan ng Panginoon. Pagsama-samahin, gabundok na naman, gabundok na basura, gabundok. Kasi nga gawa yan ng katalinuhan ng tao. Nilalagpastangan natin yung binigay sa atin ng Panginoon na katalinuhan. Gamitin natin sa tama ang lahat. Gamitin natin ang tama. Dahil yan ang mas nakakarapat at yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Sumunod tayo sa Kanya kung ano man yung pinapagawa niya sa atin. Yan lang mga gwapo-gwapa. Kung ayaw nating matuyuan tayo at darating ang tagtuyot at mag-isip kayo. Kayo na mag-isip. Kayo na. Salamat po sa inyo kung kayo nakikinig. Mga gwapo-gwapa, miga-miga. Pag-isipan natin ang pangkalatan, habag, kapayapaan, pag-ibig sa kapwa, at sumasa atin nawa ang Panginoon. Salamat po kung kayo nakikinig at peace. Peace para sa lahat. Pag-isip-isip po. Salamat po. God bless everyone.